Hey, what's up mga idol? Magandang araw. Kumusta kayo? So pag-uusapan natin ngayon yung next fight ni Cuadro Alas, kung ano ba ang magandang laban para sa kanya ngayon para naman makakuha siya, kumbaga makakuha siya ng pwesto sa featherweight division, kasi sa ngayon kasi nasa featherweight na siya. So kailangan niya talaga na makakuha ng laban na world ranking top 15, top 10 para naman makakuha siya ng slot doon at makalaban siya ng eliminator, o kaya makalaban niya yung mga top 10 na fighter sa featherweight para syempre ang habol natin makakuha siya ng world title fight. So mga idol, syempre yung first natin dapat, kung ako yung promoter niya, si Luis Neri, o ako yung team Casimero pala, si Luis Neri yung hihilingin ko na makalaban ko. Kasi nga syempre si Luis Neri may pangalan pa rin yan, 2 division world champion, kauna-unahang boksingero na nagpabagsak kay Naoya Inoue. So magandang laban yan para kay Cuadro Alas, dahil yung style ni Neri pabor din kay Casimero. Talagang palaban din, hindi tumatakbo sa laban. So pabor yan kay Casimero, pero dapat paghandaan din ni Casimero yan, dahil siyempre si Neri, gaya ng sinabi ko, hindi naman pipitsoging boksingero yan na paghandaan mo lang ng 60%, 70%. Dapat talaga 100% ka kung labanan mo si Luis Neri, kasi world class fighter yan former 2 division world champion, at talagang may lakas at talagang may galing din talaga si Luis Neri mga idol. So kung ako yung team Casimero, yun yung hihilingin ko sa promoter nila na si Kamida, na ibigay sa akin si Luis Neri. Ngayon mga idol, kung hindi naman maibigay si Luis Neri, siyempre maghahanap tayo ng option, kung ano bang magandang option para kay Casimero. So doon tayo titingin sa top 15 hanggang top 10 mga idol, kung sino ba pwedeng makalaban ni Cuadro Alas doon. Kasi dapat bigyan talaga siya ng kalaban na pasok sa world rank sa top 15 mga idol. Kasi kung nakalaban mo na yung top 15 tapos matalo mo yan, may malaking chance talaga na pasok ka na sa top 10 yan mga idol. Pasok ka na sa top 10 or sa top 15 para makakuha ka na ng pwede ka nang gawing ang tawag nito voluntary, pwede ka nang kunin, for example mag-voluntary defense yung mga champion, pwede ka nang kunin kung pasok ka sa top 15. For example si Angelo Leo, gusto niya mag-voluntary fight, pwede niyang kunin yung top 15 at kasi nakaranking ka na hindi yun questionable sa mga organisasyon na hindi ka pagbigyan dahil hindi ka naman nakaranking. Kaya mga idol, dapat talaga yun ang target nila ngayon. Wag na yung tune up, kasi nag-tune up na naman siya, 2 beses na nag-tune up. So kailangan ngayon doon na tayo sa mga world rank ng kalaban para makakuha tayo ng pwesto sa featherweight division. Kasi yung ultimate goal natin dyan ngayon, makakuha tayo ng pwesto sa featherweight, kasi gusto natin mag-champion si Cuadro Alas sa featherweight para yung Inoue, posible yan kapag umakyat si Inoue sa featherweight. Kasi sa ngayon talaga malabo yung Inoue Casimero. Ang tanging chance na lang ni Casimero, makakuha siya ng world title fight at manalo siya doon sa sa featherweight division. Kasi kung mangyari yan, si Inoue na mismo ang lalapit sa kanya. Kasi si Naoya Inoue kapag umakyat ng featherweight, siyempre pangarapin pa rin niya na maging undisputed. So kapag mangyari yan, kapag nakapwesto si Alas, nakakuha ng world title fight, tapos nanalo siya, matutuloy na yung Inoue. Pero sa ngayon, kalimutan muna natin sa Inoue. Focus tayo sa featherweight at doon tayo maghahanap ng kalaban na magdadala kay Cuadro Alas sa world title fight at sana manalo siya. Yun lang mga idol, maraming salamat.